Critical decision making. Sapagkat ano ma-expect mo sa isang taong adik? Ang taong adik, pati ang mga baboy at kambing ay kaya niyang i-rape. Dahil ang tingin niya ay gold star na nakikita niya sa kanyang panaginip at pangunod. So if that is the case of all drug addict or drug dependent and drug abusers, what makes the president become exempted for that kind of doubt? That is now being posed by the former President Duterte before the public mind and before the conscience of the armed forces of the Philippines. I'll give the time to respond from Yusek Ben Ranke kasi maganda rin ang kanyang paliwanag, former Undersecretary sa Department of Energy at ngayon ay kasama ko bilang overall coordinator for Marcos Alisjan at mamamayan ayaw sa droga at digmaan. Pasagutin ko na si Yusek Ben. Pwede ba muna natin muna sa kanya ko pinag-statement? Sige ko. Unang-una, manawagan tayo sa pamunuan ng Kitsa Shrine dito po. Kasi kailangan buksan at hindi bakuran yung revolto doon. Di ba nakapaligid? Gusto ng mga tao doon sila magtipon-tipon kasi maluwag din. No? Manawagan tayo. Ito po, ang simbolo, ang shrine, Kitsa Shrine po, ay simbolo ng kabayapaan at kalayaan ng taong bayan. Diyan yung mga nagsimula bakit nandiyan yung shrine natin. Kasi sa Itsa 1, Itsa 2, Itsa 3, nagkaroon ng pagtitipon dito at dapat i-allow tayo na gamitin natin yan. Dahil ito naman po ay malinaw at may payapa na pagtitipon sa taong bayan sa buong bansa. Diba? So ngayon, sasabihin ko, demokrasya, hindi diktatorya. Demokrasya, hindi komunista. Correct. Rule of law, hindi kangarapon. Correct. Yun ang sigaw ng taong bayan. Ang taong bayan po, ang nangangailangan ng pagbabago, hindi ang mga politiko. Correct. Tayo po ang taong bayan. Ang nangyari sa atin, we are robbed of our freedom to live happily. Yung mapayapa, ginagawan tayo ng ating kalayaan na mamumuhay ng isang disenteng trabaho, ng isang disenteng bahay, ng isang disenteng pagkain dahil ninakaw ng mga walang siyang buhaya na mga politiko sa ating bansa na namuno ngayon sa pamumuno ng isang bangag. Hindi ko lang ngayon sa uling bangag, kundi baliw na isang pangulo. Nababaliw. So anong asahan natin mga kababayan, mga taong bayan sa Pilipinas? Anong asahan natin sa isang baliw na pangulo? Hindi na nga marunong magsalita. Ngayon alam ko, nag-struggle siya sa kanyang buhay dahil naghihingalo na siya. Wala na siya dito ngayon. Sana hindi na siya bumalik. Sana hindi na bumalik si BBM upang mapayapa ang taong bayan at mamumuhay tayo ng payapa. At hingin natin sa ating mga leader, kung meron man tayong darating na mga leader, na sana po ang kapayapaan, ang kalusugan, ang marangyang pamumuhay ng taong bayan ang kanyang gagawin. Kaya nga tayo magtitipon-tipon dahil puno na tayo sa mga salop. Puno na ang salop. Tama na. Sobra na. Kaya nga ngayon pararating pa ang maraming mga kababayan nating Pilipino upang makisa sa atin. Kaya tayo nanawagan dito na sana po ay i-open na itong Kitsa Shrine dahil magdasal tayo ngayong alas 12. Sana po huwag nila tayong itilin ng ating kalayaan dahil po ang Kitsa ay simbolo ng kalayaan. So yun ang hiling natin sa mga namumunuan ngayon. Alam nyo, hindi na natin patagalin pa. Kasi ang kanilang mamumuno, si Presidente Marcos hanggang 2028 pa. Pero hindi na natin matiis ang kanyang klaseng governance. Dahil baliw na. Baliw. Sasabihin ngayon, iba na mamaya, iba bukas. Hindi.
he has an unstable mind. So, kailangan ba natin ipagpatuloy ang tao yan? Alisin na natin yan. Marcos, alis dyan! Hindi ka na namin kailangan dahil salot ka na ng bayan. Marami nang nagdusa sa iyong pamumuno. Kami ang taong bayan. Kami ang boses ninyo. Kami ang boses ninyo. Hindi kayo. Nandyan kayo sa pwesto ninyo dahil nilagay namin kayo. Pero kung hindi kayo titino, ang mga taong bayan din ang maghila sa inyo pababa at alisin kayo dahil hindi kayo magandang Pangulo. Baliw kayo ng Pangulo. You have to answer all your wrongdoings to the Philippine people. That's why we will hold you accountable of the billions of pesos na sana ibigay sa mga maralita, sa mga walang pagkain. Yung binigay ninyo ngayon, puro ayuda. Parang pinaluhod ninyo ang taong bayan na siyang nagbibigay sa inyo ng sahod. Sinasahuran lang namin kayo, mga politiko. Sinasahuran lang namin kayo. Kami ang naglagay sa inyo. Pero bakit? Maliban sa sahod, dinakaw ang pera namin. Hindi niyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Bakit ninyo ninakaw? Puno na ang pasensya. Tama na. Sobra na. Taong bayan ang naglagay sa iyo. Taong bayan din ang maghila palabas sa iyo. Yan sa pwesto niyo. Pag lalabas kayo, lalabas din yung mga gagong politikong nakapila sa iyo na wala lang hiningi kundi pera ng taong bayan. Pero Marcos, alam namin ang iyong kasalanan. Bakit? Dahil Marcos Romualdez Bayros ng iyong ama, ina, at mga angkol ay ngayon ay nahawa kayo. Mas masahol pa kayo sa COVID virus 19. Dahil ang virus ng ama, ang virus ng ina ay nagiging virus ninyo ngayon. Kaya kayo nagnakaw. Kaya ninyo inapi ang taong bayan. Dahil talagang walang-wala kayo sa kalinisan ng inyong tubig. You are a corrupt. You are a dictator. At yung mga nakapaligid at nasa sayo ngayon ay yung mga tumutulong sa inyo upang patayin ang taong bayan. Hindi si Inday ang papatay sa iyo, hindi si BP Sara ang papatay sa iyo. Kaming mga taong bayan ang papatay sa iyo kung loko-loko kayo na mga politiko. Hindi si BP Inday, walang kapangyarihan ang papatay sa iyo. Kami ang taong bayan ay may karapatan. O paano namin kayo papatayin? Ipababa namin kayo sa pwesto at tulungin namin kayo sa Paway, hindi na sa Hawaii. Yon ang katotohanan dito. Marcos Romualdez Bayros, hintuan na yan, patayin na yan. Mas masahol pa kayo sa COVID virus. Bakit mga tayo nagkamali, mga Pilipino? Na binoto natin yung na alam naman natin talaga na Marcos Romualdez Bayros yun. Kasi mahal natin ang unang Pangulo noon, si Rodrigo Roa Duterte. At anak niya, si BP Inday, na tinulungan natin magiging BP, magpresidente nga sana yun eh. Pero dahil hindi naman siya sakim sa kapangyarihan ni BP Inday, tumakbo lang siya BP. At sinabi niya, follow my lead. Kasi naniwala ako ni Bongbong Marcos na magaling na presidente. Ngayon, nagsuri siya sa nagkamali siya. Tayo din nagkamali. Kasi sumunod tayo sa kanyang pakiusap. Diba? So ngayon, kung nagkamali tayo, ituwid natin ang ating pagkakamali. Diba? Anong gawin natin sa pagtuwid natin sa ating pagkakamali? Ipababa natin ang tao na binoto natin. Ipababa natin si BBM. Alisin natin si BBM. Dahil wala siyang kwentang tao. Walang kwentang leader. Walang alam.
Ikaw walang alam. Eh, ano kayo mga sinasabi niya? 20 pesos na bigas? Eh, is that a word of a mentally sound person? No. Hindi nga yan tawagin kong sinungaling eh. Kasi ang sinungaling, hindi ganyan ang salita.